Pag-usapan natin ngayon ang resulta ng pinakabagong survey ng Pulse Asia na kung saan tinanong ang 2,400 respondents yung satisfaction nila sa overall performance ng admin ng PBBM administration. So, different areas of governance ang tinanong. At ito po, medyo nakakalungkot na balita dahil merong 6 areas of governance ng mga respondents ang net satisfaction or net approval rating nila is negative. Mas marami ang dissatisfied kaysa yung satisfied. So, meron ding areas of governance na medyo positive ang net satisfaction rating, but mas marami yung negative na. Ang taong bayan na dismayado na. Okay, so ano itong 6 areas of governance na hindi na maligaya ang mga Pilipino? Okay, ulitin ko, ang Pulse Asia Survey, isa sa mga matagal ng kakandak ng survey sa ating bansa. More than 2 years na sila, at kung ako inyong tatanungin, very credible ang result ng kanilang survey na isa sa larawan ng Pulse Asia Survey ang sentimento ng taong bayan. Okay, number 1, controlling inflation. Daman-dama ng lahat ang hirap ng buhay kasi hindi talaga makontrol ang pagtaas ng presyo. Lalo na yung bigas na may pangako 20 pesos per kilo na bigas. Okay, ang mga respondents, negative 80% ang net approval rating. Anong ibig sabihin nito? I-minus mo yung happy, i-minus mo ang unhappy doon sa happy. You're satisfied and unsatisfied. So, lumalabas ito, 90%, paano ito? Yeah. 90% ang hindi maligaya, only 10% ang nagsabing maligaya o satisfied sa ginagawa ng gobyerno pag-control sa inflation. Kaya 10 minus 90 ay di negative 80. Yun po. So, 9 out of 10 Filipinos hindi masaya sa ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr. sa pag-control ng presyo ng bibilhin. Agree ba kayo nito? Ako, kahit sa totoo lang, medyo kaya pa naman naming bumili kahit mahal, kailang nararamdaman namin yung grabing pagtaas. Example, yung kilo ng isda. Meron akong paboritong isda, yung tanggigihon ang tawag ko dyan. 2 years ago, nakakabili pa ako ng mga 80 to 100 pesos ang kilo ng tanggigihon. Ngayon, 200 plus na. More than 100% ang itinaas ng presyo ng tanggigihon. So, yan ang inflation. Ganon din yung bigas. Panahon ni PRRD, 40 lang ang average price. Ngayon, 50 to 60 na. Okay, so controlling inflation, yan ang pinakamalaking dissatisfaction rating ng mga Pilipino. Pangalawa, yung reducing poverty. Hindi maligaya ang taong bayan sa ginagawa ng gobyernong ito para mapaliit yung bilang ng mga taong pobre. SWS survey to. Every quarter, nagkakaroon sila ng survey. Nung third quarter, SWS survey, tumaas ang bilang ng mga Filipino families who rated themselves poor. So, negative
37% ang net approval rating ng Marcos administration when it comes to reducing poverty. Okay, pangatlo, fighting graft and corruption. Kaibigan, happy ba kayo sa ginagawa ng gobyernong ito para labanan o walain ang corruption sa gobyerno? Ang mga respondent sa Pulse Asia Survey, negative 29% ang kanilang net approval rating. So, mababa. Pangapat, increasing workers' pay. Kawawa ang ating minimum wage earners dahil tumataas ang presyo ng bilihin samantalang ang sweldo nila halos hindi gumagalaw o kung tumaas man napakaliit. I think kailan ba yun? Last year o this year yung 15 pesos lang ang itinaas ng daily wage ng manggagawang Pilipino. Anong magagawa ng 15 pesos? So yun, increasing workers' pay, negative 26% ang net approval rating. Number 5, addressing involuntary hunger. Again, sa survey ng SWS, third quarter of 2024, tumaas yung bilang ng mga Pilipino na naka-experience ng involuntary hunger. Yung sa loob ng 3 buwan, nakaranas ang mga Pilipino ng gutom, yung walang-wala silang magawa. So, nasaan na yung legacy o yung legacy na gustong iwanan ng Pangulo is at the end of his term, walang Pilipinong nagugutom. Meron silang programa na walang gutom program by 2027 kuno. But then, itong resulta ng survey, Pulse Asia, addressing involuntary hunger is negative 16% ang net approval rating. Kulang na kulang. And then number 6, creation of more jobs. Marami ang umasa na itong pagkapanalo ng candidate BBM bilang presidente, uuwi na ang mga OFWs natin. Dahil malungkot ang buhay nila, mahirap ang trabaho sa labas. Paano sila uwi na kulang ang trabaho sa bansa? Kaya napipilitan pa rin ang ating mga OFWs na magtiis sa ibang bansa dahil kung uuwi dito, wala namang trabaho. So, mahina ang creation of more jobs itong administration ito. Kaya, negative 14% ang net approval rating. Paano magkakaroon ng trabaho? Ito, kaguluhan sa politika. Away ng presidente with the Speaker of the House. Inaaway nila ang Vice President. Balitang-balita sa ibang bansa, yung awayan, impeachment. Sinong maglalakas loob na magnegosyo dito sa ating bansa? Yung mga ganitong nangyayari sa politika. Kaya wala. So ulitin ko summarize natin. Controlling inflation, negative 80% ang net approval rating. Reducing poverty, negative 37%. Fighting graft and corruption, negative 29%. Increasing workers' pay, negative 26%. Addressing involuntary hunger, negative 16%. And creating more jobs, negative 14%. Okay. Sa positive naman, in fairness, meron namang ginagawang magandang administrasyong ito. Yung top 3 na positive ang net approval rating is number 1, protecting OFWs. Positive 51%. Wow, very good ito. Sana all ganito, positive 50 plus. Responding to the needs of areas affected by calamities, positive 47% ang response ng respondents. Happy sila. So, this is a good rating. And then,
defending the integrity of Philippine territory against foreigners, positive 37